Mga kasayan, meron tayong kasayan na sasagutin sa tanong niya kung ano daw ba ang magandang 4-pin CDI dito sa Euro 110 at saka magandang regulator rectifier. Tara kasayan, umpisa na kagad natin, unahin na kagad natin itong regulator. Ito na kasayan, syempre yung pangdiinan natin susubukan na kagad natin sa kanya. Ito na, para pagka gumana yung pandiinan natin, ito yung mga regulator natin. Pag gumana itong pandiinan natin, tapos na kagad yung boxing. Ito siya kasayan ha, ilalagay na natin. Ganito lang yung paglalagay ng ng regulator rectifier. Ito mahina to eh. Ang tinatanong niya yung malakas, kaya susubukan natin sa Ito kasayan na pwede nating ilagay sa accessory wire. Ito yung accessory wire manggagaling sa flash relay na kulay black. Pwede rin nating isama sa kulay red. Ito siya, yung red at saka yung black pagsasamahin natin. At papakita ko rin sa inyo kung ano yung pagkakaiba nyon, para alam nyo na po pwede rito sa sa kulay red pagsasamahin at saka yung isa naman sa accessory wire. Ang unahin nyo lang kasayan dyan yung magkakakulay ah. Ito siya, katulad dito, green sa green. Mamaya na natin ipipix siya para mabilis tayo. Tapos yellow sa yellow. Huwag yung pagdidikitin kasayan yung itong red tsaka yung green kasi live yan eh. Yan, yellow sa yellow. Tapos iuhuli nyo yung hindi magkakulay. Ito siya oh. Ay, magkakulay pala siya. Kasi ito yung 4-pin lang. Ito. Kung sa ibang hindi magkakulay, to eh. Kulay pink. O kaya yung dalawang dilaw. Yan. Dalawang dilaw, dalawang puti. Ito na siya ha. Ito na, andito yung natin. Yung kulay black. Yung controller. Testing na kagad natin kung ano yung resulta ng kanyang charging. Kaya laruin mo to ha. Alin mo siya. Ilalagay natin sa para makita niyo yung ating para makita niyo yung ating bolts kung ilan yung binabato ng kanyang voltage. Dito na natin sa baba. Tapos lalagay natin sa lalagay natin sa ating yung test light 12.4. Habang yan, i-charge muna natin yung panat. 12.9. Bali, i-charge natin yung battery kasayan ha. Habang i-charge natin yung battery, dito muna tayo sa sa 4-pin CDI na sinasabi niya.
Para habang nag-charge tayo, masusubukan natin, may ano muna natin yung ano. Ito kasi yung ano na yan, regulator na yan, yan ang nakalagay sa ano, sa Barako 175. Tapos ngayon yung inilagay natin dito na ano na 4-pin CDI, ito yung nakalagay sa ano, sa Barako 175. Ngayon ito yung kuryente niya. Testing natin. Siyempre, hindi na siya pwedeng hawakan ngayon kasi malakas na yung ano niya, kuryente. Ito ngayon siya kasaya, no? Dito sa kabila. Ito ngayon yung ating ano, yung CDI, no? Yung kaparehas. Yung nakaraan, meron tayo nito. Yung kaparehas ng ano, sa may Starex 125. Tapos sa Rusi Macho 175. At saka ngayon ito ang gagamitin natin para malakas yung kuryente. Ayan siya. Ngayon, etong tatak na to, parehas din ang tatak niya. Tutok mo sa kanya. Dandan, baka magdiit yung ano, green tsaka red. Tutok mo yung tatak niya para alam nila na parehas ang tatak na ito yung ginagamit sa ano, Macho 175. Parehas na parehas siyang kasayan. Yan siya kasayan na para alam niyo yung gagamitin ni ano. Shoutout nga pala kay ano, kay Kasayan Danny Pateño. Ito ang kasagutang Kasayan Danny, ha. Tara, mag-charge lang tayo ng konti. Para ano, kasi ito Kasayan, etong ano na to, tutukan mo, ha. Ipapakita lang ako sa kanila. Ito siya, oh. Ito kasi Kasayan, ito yung tinatawag nila na two-phase. Ito, oh. Lipan C100. Ayan yung ano niya. Ayan yung kanyang regulator. Stator. Tapos, ito yung pulser. Tapos ito yung kanyang ano, yung primary coil. Ito kadalasan nasisira diyan Kasayan, itong primary coil. Kasi ito naman yung charging nyo, kaya hindi siya ganun kalakas mag-charge. Kaya sa susunod na video Kasayan, magko-convert tayo ng full wave. Full wave stator, susubukan natin kung po pwede siya rito. Kaya kailangan gagamitin na natin yung malakas na ano, na charger. Ngayon Kasayan, ipa-fast charge natin kung sakaling mas malakas siya na hindi naman siya mag-ano, hindi naman siya mag-overcharge. Ite-testing natin. Tingnan natin kung nakagana siya ng kahit konti lang para mas malakas yung charge niya. Ang motor natin ay galing sa mahabang pagkaka-stop.
Propulsion. Ito ngayon yung fast charge na ginagawa dyan, oh. Tatanggalin lang natin yung kulay black. Pwede nyo gawin to kung hindi kayo mag-overvolts. Tatanggalin nyo lang yung black. Titignan natin kung gagana sa kanya yung fast charging. Yan, nakatanggal na yung ano niya, yung black niya. Hindi naman kasi makamapakan yung... Kasayan, parehas lang siya, nakatanggal yung black o hindi. Ipo-full charge namin yung battery, tapos babalikan namin kayo. Okay lang kasayan, tutukan mo na. High charge na natin, oh. Balikan natin kasayan yung ano, yung balikan natin yung kulay black. Kasayan ko ito. Hawakan mo to. Pasilin niyo kasayan. Hindi na siya umakit ng 15. Walang duda kasayan. Yan ang pinakamagandang ano, pinakamagandang charger na ilalagay natin dito sa ano, sa Euro Cruise 110 Euro Racing. Ito siya kasayan, ha. O ngayon kasayan, ilalagay naman natin siya sa accessory wire kung may pagkakaiba ba. Yung kulay black ilalagay natin sa accessory wire. Ubus na yata ating gas. Okay, testing na natin, ha. Nakalagay na sa accessory wire. Ito, accessory wire yung kulay black. Kanina sinama lang natin sa red. Ngayon nasa accessory wire na siya. Yan, tutok mo na lang dyan, ha, para natin yung
yan hanggang 15.2 ha. 15.2 okay lang yun, walang problema. Wala pa tayong mapupundi niyan pagka 15.2. Balik ulit natin sa red. Accessory, babalik natin sa red. Nakasaya na pinakamagandang ano ha. Hinahanap natin yung pinakamagandang lalagyan ng ano. 14.7 lang halo siya rito. Pag sa accessory wire, kasaya na. Okay, last. Last na to kasaya na. Nakita nyo hanggang pumapalo talaga siya ng 15. Oh, sa red. Last na tayo sa red. Dumikit. Pinakamagandang ano kasaya na yung ano 14.7 para mas siguradong walang overcharge. Kayo na ang pumili kasaya, pwede rin naman sa pula, pwede rin sa black. Pero yung 14.7 napakaganda na yung kasaya, nasa pula lang siya nakasama. Kung marami naman kayong load, pwede nag-iiba siya, mas pumapalo siya ng 15. Tandaan nyo kasaya hanggang 15.2 pwede yan, wala kayong mapuputok na ano na ano diyan na mga valve na ano. Sana nakatulong to ay kasayan natin na Danny Pateño. Hanggang dito lang mga kasayan. Salamat sa panonood.